for today's dinner, magre-recook lang ako ng aming ulam. May natira pa kasing 2 ulo ng ginataang tulingan saka mga gulay. Kaya eto, i-recook ko siya. Nagpabili lang ako ng pechay tsaka talong. Ganito nga yung ginagawa ko kapag may natitirang pagkain. Recook lang hanggang sa maubos. Ito pa yung ibang mga tirang ulam, may carrots, patatas pa na natira sa pininyahang manok. Then itong leftover bangus. Yan o, inihaw na bangus. Meron pa talaga siya bandang bunto, tsaka yung ulo hindi naman nagalaw. Ang nakain lang dito is yung bandang tiyan, kaya iinitin ko rin yan. Then ito nga, kinuha ko na yung tulingan. May isang buo pang tulingan at yung ulo, isasama ko dito sa aking lulutuin. Kaya natugasan mo ng mabuti bago ko ikakat. Isasama ko na nga itong tulingan para hindi naman puro gulay. Bale, parang paksiw na nga lang yung luto ko kasi hindi na ako mag-a-add ng gata. Heto, ready na ang aking lulutuin. Hindi na ako nag-add ng bawang sibuyas at luya kasi okay na yung nasa unang luto ko. And siya nga pala guys, dinalhan ako ni nanay ng dahon ng banaba. Maganda daw ito, pantunaw, panlinis ng bato. Dahil meron nga akong kidney stone na nakabara dun sa aking left ureter. But it's okay na. Nadurog na siya kasi sumailalim ako sa shockwave lithotripsy. Na-powderize na yung bato, kailangan na lang niyang matunaw para mailibas ko or maiihi. So yan, this is good daw, dahon ng banaba. May iniinom naman akong mga meds. Merong 10 capsules, potassium citrate, pang tunaw ng bato, antibiotic, meron pang iba. Then, araw-araw meron din binibili si Mr. na buko juice. Every morning yon. Tapos ito nga dagdag dahon ng banaba. Linisin ko muna tapos ilalaga ako then iinumin. Natatandaan ko before umiinom ng ganito yung mother ko. Meron din kasi siya hydronephrosis right kidney. Urolithiasis yung sa akin sa left kidney. Anyways, going back. Dadagdagan ko yung talong kasi mukhang kulang. I-cut ko lang din siya, kagaya ng pag-cut ko kanina, hiniwa ko sa gitna, then paslant yung pagka-cut into 3. Tapos mahugasan ko na yung tulingan, tinimplahan ko na rin ito ng asin tsaka ng seasonings magic syrup. Tapos ready na itong iprito. Yes, ifa-fried ko muna siya bago ko siya ipaksiw. Nagdadalawang isip nga ako kung sakto na ba yung ulam namin kasi i-recook ko nga lang siya, baka konti para sa aming 3, 4 kasi nandito yung kapatid ko. So kung sino yung gusto ng pritong talong, nagprito na rin ako ng isang talong just in case na kulang. Then prinito ko na itong tulingan. So akala ko guys na ilabas ko na yung ginataang tulingan, yung pala nasa fridge pa, iba pala yung nailabas ko. So ayan, frozen pa siya, but it's okay, matutunaw din naman yan. Uy, paghintayin pa akong matunaw yan. So okay na yan, isinama ko na rin. Binawasan ko pala yung mantika kasi dapat konti lang. At yan nga yung i-recook ko guys, instead na initin ko na lang para maiba naman ng konti, ipapaksiw ko na lang. Yung gata niyan masyadong concentrated, since paksiw nga ito, hindi na ako mag-a-add ng gata. Nagdagdag lang ako ng seasonings pampalasa, suka, black powder pepper seasonings, at nilagay ko na rin yung talong para maluto na siya. Nag-add din ako ng water. Marami din naman kasi ako nilagay na luya dyan, may bawang sibuyas, so hindi na ako nag-additional pa ng lagay. So takpan ko na ito para mabilis maluto at kumulo na nga siya. Pero hindi pa masyadong luto ang talong. At mag-a-add nga pala ako ng iodized salt pa. Pakuluan ko lang muna ulit siya hanggang sa maluto yung talong. At maya-maya nga ay luto na yung talong. At dahil dyan, inilagay ko na yung pechay. At nag-add ako ng half glass of water. Takpan lang muna ulit at hayaang kumulo hanggang sa maluto ang pechay. At heto na guys, kumukulo na siya. Malapit na siyang maluto. Luto naman na siya talaga. Kaya lang, mas masarap kasi kung mas maluluto pa siya since paksiw nga ito. Masarap nga kung paiga pa to eh. Pero kasi maghahanap si Mr. ng sabaw, kaya ayan, hanggang dyan na lang yung aking pagpapaiga. Yumminess! Luto na siya guys. Ilagay ko lang sa serving plate para makapaghain ako. This is it. From ginataang tulingan to paksiw na tulingan. At ayan na nga, ininit ko na lang sa microwave itong natirang inihaw na bangus. Then sunod kong ininit itong natirang carrots, patatas ng pininyahang manok. Kahit kakarampot na lang yan, it's a no-no na itapon. Yung kapatid ko may leftover din na ulam niya, it's a sisig. So yun, sinabay ko ng initin doon sa pininyahang manok since kasya naman silang dalawa. O diba, marami-rami pa rin yung pininyahang manok, 1 meal pa yan. May mushroom pa nga yan. Ayan yung sisig ng kapatid ko. Sisig ba yan?
Hindi ako sure, pero sabi niya sisig daw yan. O sige, sisig na yan. At ito na nga ang aming dinner for tonight. Isang meal pa yung inihaw na bangus, guys. Ako lang kumain yan. Ito lang inulam ko ngayon. Well, at least naubos na. Siguro bukas na lang ako magtutulingang paksiw. At ayan pa nga yung prinitong talong kasi nga akala ko kukulangin ng ulam. Ito rin, ako na rin yung kumain yan kinaumagahan. Yung carrots patatas sa pininyahang manok. So, yun lang guys. That's it for today's video. Kain po tayo. Thank you for watching. Bye!